So, hi guys! Naintindihan nyo na kung yung sinasabi ko or sinasabi nilang natural sin na pasa-pasa through generations to generations. Kahit ganun na pag-iisip, pagsasalita, at gawa, ipapasa mo yan talaga sa mga anak mo, mga apo mo, babae ka man or lalaki ka. Mas matimbang ang makukuha ng isang babae talaga, actually. Kasi sa lalaki 50, dalawang klase yan. Mangyayari sa kanya or siya mismo ang gagawa. Parang nakuha niya yung masamang ugali ng kanyang tatay kung ganun siya or kanyang nanay. Ang babae, mangyayari sa kanya. Or may instant din naman na 1% na siya ang makakukuha ng masamang ugali. Pag sa over 10, sabihin natin 30 over 10. 30 over 10. Parang 100% is 30% over 100%. Kasi mostly, babae ang nakakakuha at nakaka-experience ng abuse sa kapwa niya babae or sa lalaki. Lalo pag napapansin ng tao na ang self-esteem ng taong to is low, tahimik, yung wala kang pakialam sa paligid mo, hindi mo sila inaano, sila mismo ang pumupunta sa'yo para anuin ka, mag-provoke ng something. Tapos pag lumaban ka, sila pa magaling magsalitang nagpapabiktim. Gaslighting na sinasabi nila. So, parang dalawang explanation doon. Ginagaslight ka nila, tapos pino-project nila kung sino sila. Kasi parang gumagawa sila ng paraan para baliktarin ka. At bumabalik at bumabalik. Na parang sa'yo lahat yung fault. Wala ba yung parehas na may fault? Sabihin mo ng fault mo kasi pinatulan mo yung ganung tao kung pinatulan mo. At fault niya kasi siya ang pumunta sa'yo. At wala ka namang kinalaman doon, siya pa mismong nag-provoke. Or kung hindi mo siya pinatulan, wala kang pakialam. Well, sa bagay, may kasalanan ka din doon kahit hindi mo siya provoke kasi hindi mo siya kinorek. At insta, courageously and confidently, para sabihin, yung ginagawa mo sa akin is masama. So, last topic ko, diba, is about personality, tapos yung trabaho. Oo, nakakalimutan natin yun na iwan ang personality natin or trabaho, I mean, problema natin sa bahay at sa sarili natin. Tapos dinadagdag natin sa trabaho natin. Dapat iba yung trabaho. Kaya ganun, nagkakaroon ng magulo. So, parang kung isa kang bilyonaryo or milyonaryo, naan mo sa sarili sarili mo na isa akong parang ganun. So, wala nang humbleness doon or honesty. Meron sa honesty siguro doon kasi sinabi niya nga pero humbleness, napaka over humbleness niya. Yung totoong humbleness na maganda.
Nasa, ano na siya, unhealthy humbleness. Kaya, napunta siya sa bragging. And, mocking itself to put itself in a shameful way. Kasi, nakakaya yung, actually, hindi natin naintindihan na nakakahiya actually yung yung ibabrag natin yung sarili natin ganito, tapos imamak mo pa yung kasama mo dahil ganito ganyan ka. Pati yung masamang ugali mo, binabrag mo tapos minamak mo pa sa taong yun. Spirituality, physically, nakakahiya yun. Kasalanan agad. So, pag-realize mo, mahirap nga maging mabuti, pero mas mahirap makisama sa masamang tao. Yung hindi nakakaintindi. Yung kahit anong gawin mong ipamukha sa kanila na pwede bang tignan mo muna yung iniisip mo, yung lalabas sa bibig mo at ang gagawin mo, or yung project mo na miserable life mo, or yung basta yung masasama, kahit gaano gawin mong kaiwas, syempre merong spiritual world na gusto kang i-provoke din. So malakas din yan, totoo din yung sabi-sabi nila na may napapansin ko din. Pag wala akong menstruation, nakakayanan ko naman at least. Pero pag meron ako, grabe. Kasi emotionally, yung emotional swing natin ng mga babae pag meron tayo. Oh my gosh. Parang postpartum depression din. Ang lakas makahugot. Babalik at babalik ka din talaga sa hindi mawawala na yung understanding, control, patient. Pag merong nag-provoke sa iyo na isang tao. So, hihilahin ka pababa ng pababa. Pero, at least, kung alam mong mag-accept, mag-reflect, ganun, sabihin mo sa sarili mo, ay, menstruation time lang. Pagkatapos nito, ay, kaya ko na naman. Ang certain ng mga lalaki, pero hindi sila marunong makisama sa ating mga babae. Hindi nila alam tumingin ng worth natin. Tayo na nga ng tagakat ng curse ng ng mga kasalanan para gumanda yung next generation. Or kung may pamilya ka, napapasama din sila. Oh my gosh. Hindi nyo ba alam na kung yung babaeng yan, siya mismo yung kahit hindi niya kadugo yan, basta kasama niya, or asawa niya, pati yung bloodline ng asawa niya is nasasama po yun. Or sabihin mo yung asawa niya mismo. Kasi 50-50 din tayo eh. Kasi pag yung parents din naman ng babae or lalaki ayaw niya sa'yo, kasi may mga ganun na senaryo, parang sa loob lang ng pamilya siguro yung gagawin yung pamilya, tapos yung generations. Depende rin yung kung nakat nga pero hindi mo in-introduce si God sa buhay nila, parang mag-start ulit yung sins, yung hindi mo sila turuan ng mabuti. Wait lang, may niluluto kasi ako. Tuloy ang ating usapan. So, mahirap talagang makisama din sa pamilya na ang dami-daming scars and kung kahit tulungan mo sila,
meron yung maganda, meron yung mas maraming hindi. Lalo pag hindi nila ma-accept yung mga decisions sa kanilang buhay, kahit ang malaking part ay mga magulang nila, kasi usong-uso noon yung papayag agad yung magulang kahit hindi ka pumayag, pero pumayag ka pa rin kasi may isip in ano ka isip, tapos alam mo ng tama at mali. So, and hindi marunong mag-forgive. Mahirap makisama sa ganun na pamilya, friends, at mga kakilala. Lalo pag buong community. Yung alam lang nila sila lang. Yung alam mo ba yung porket nakikita ka nilang parang hindi nahihirapan sa problema, or parang marami kang pinagkukunan, at least kasi hindi naman din malaki ang pinagkakakitaan na pera, iisipin nilang ano ba tawag kasi doon, mukhang pera, ganun. Weird kung ikaw na gumagawa nun, hindi mo naman iniisip yun. OMG, so weird. Akala ko ba yung magda-doubt ka pa sa sarili mo talaga, akala ko ba ang iniisip ko lang is para kumita ng pera, at least magawa ko din yung gusto ko, at kumain ako ng araw-araw, at bili man lang din yung gusto kong kainin, tapos tulong sa bahay kasi ang lalaki ng bills. Tapos yung ibang tao pala ganun mag-isip. Kaya iwas-iwas po tayo talaga. Karma is real. Iwas-iwas po tayo ng iisipin natin, sasabihin natin at gagawin natin sa kapwa natin. Mas maganda i-pray po natin sila kung napansin natin din. Kung tayo ang pinaggagawa ng ganun, pag napansin natin, i-pray na lang natin sila para magbago sila, para benefits din natin yun. Kasi kung tayong umiiwas, ang hirap makisama sa kanilang mga tao, promise. Kahit anong gawin mong iwas, sila mismo yung yung sarili nila na ganun. Sila ang magtutuward sa'yo. Mapapansin mo yung mga actions nila, yung gestures nila, yung tatahimik ka na lang dahil sa inis. Gusto mong sumigaw sa pagmumukha nila, yung anong pinaggagawa nyo, no? Na anong kailangan nyo sa akin? Parang ganun. Pero kung naintindihan mo na kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, ikaw at magawang mababaliktad, kaya tatahimik ka na lang. Yung nakakaumay, yung makaka-experience ka lagi ng ganun na tao. Yung iiwas ka na lang lagi. Yung mapapa-question ka, God, ganito na lang lagi ba ang ginagawa ko? So, yan, go words to them na lang. Kung may tayo sa social platform, kahit konti lang ang followers, may nanonood naman kahit walang nagla-like or nagko-comment. Neutral lang. Siguradong may makaka-realize din at makaka-resonate. So, let's pray for them because it's our benefit. Kasi alam ko nahihirapan din silang i-manipulate tayo. Kontrolin na sasabi nila. Hindi kasi nila naintindihan yung free will na sinasabi nila, yung may sariling desisyon ng isang tao na binigay ng Panginoon. May human rights, pero sa iba nila ginagamit, kundi pag-manipulate sa ibang tao para gawin ng taong yun yung gusto nila. Yung mga intentions nila, bad intentions or bad purposes, na kung anong gusto nilang purposes na yan. Lalo kung may something nakikita
sila sa'yo. So, ang ating protection and karamay is ang Panginoon at ang faith and believe natin sa Kanya. So, simulan natin. Kung may, alam mong may kakilala kang parang katulad mo na tahimik, ganito, kausapin mo para isa din yung towards to others na hindi man chismosa, pero a good part. Kasi may unhealthy chismosa, chismis, may good part ng pagiging chismis din. It's, parang sa testimony lang din. So, malapit na yan. Malapit na yan. Yung dadami tayo. Magkakaroon ng courage and confidence para sabihin naman yung nasasalubin nating mga tahimik at nakikisama na lang sa kanila. Real talk yun. Lagi na lang bang ganun? So, hindi natin, kung dumami tayo, hindi na natin kasalanan na nakikisama na sila. Matry naman din nila. Yung ang hirap makisama sa kanila. Malay mo, babait din sila. Ganito pala ang ugali ko noon. Kaya, parang laging pakiramdam ko, pinapakisamahan na lang ako. Malay mo, may mag-realize ng ganun. Ay, amen. Pag-pray natin yan. Sa pagbabago nila. Para hindi na lang tayo laging nakikisama. Oh my gosh. Sa mga purposes nilang walang kabuluhan. And mamukhay ng tama at sakto lang. Oh my gosh. Let's all love one another. We can experience hurt because it's an emotion. Lahat ng angerness, cry, sadness, happiness, tantrum, emotions po yan. Hindi kailangan po din nating ilabas kahit sa sarili natin, kahit kaysa naman magmukmuk ka dyan at gaganon lang. Ilabas mo na lang para hindi rin maapektuhan yung self-esteem mo. Yung parang laging may dala-dala kang mabigat sa loob. Parang gumaan din. Or kay God, dalawa kayo. Kasi alam niya. Usapin mo kung gusto mong magkulong sa isang room or sa isang maaliwalas na area na may fresh air. Lakas ng hangin, ang sarap ata nun. Or may river, tapos may cliff, pa sa taas. Lakas na ng, imagination. Ayan. O, diba? Kahit imagination, sasaya ka. Wag laging manungkot. O, diba? Parang nagiging artistic ka kahit sa brain lang. Yun ang nawawala sa tao, kaya nagdidim yung light nila at parang walang silang alam na gawin. So, yeah, true. Na-realize ko, meron naman pwedeng gawin. Kung gusto mong maging ganito, ganyan, kahit sa bahay lang or sarili mo lang or kahit magsulat-sulat lang ng kahit dyan, pwede naman pala. Ngayon ko lang na-realize, sabi ko. Tapos, kasi noon pag merong problema or stress, tahimik ka na lang at parang titingin sa kawalan na nakaganyan or nasabi nila. Or galaw-galaw ka sa bahay, di ba? Maglinis. Kasi ginagalaw mo yung sarili mo, parang gumagaan din. Actually, yung pakiramdam. Kahit ganun.
So, nakakatulong ka din sa sarili mo. At sa bahay, pag naisip mong maglinis, maglaba, and dark na dark na gumagawa ka ng masalati ng Indian or Middle East. And ayan. So, tama na siguro to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so that my next videos.